Drake's POV. Nakatanaw lang ako mula sa taas ng aking kumpanya habang sumisimsim ng hawak kong kupita. Imbes breakfast ang unahin ko, itong alak ang siyang karga ng tiyan ko. Gatinta ako mamula ng pinatayo kong sikat na airline sa buong mundo. I am the CEO of Airline Corporation at kilalang multimillionaire na buong mundo. Marami akong ari-arian na nakakalat sa tabi-tabi. I'm a heartless man. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Basta kumikita na kang pera, doon ako. Kilala ako bilang masungit na snapper. Sino ba naman sila para pagtuunan ko ng pansin? Galit ako sa babae pero gusto ko silang asarin. I hate relationship dahil sakit lang sa ulo kapag may girlfriend ka. Gusto ko kumita ng pera pero sa kinabukasan ko, gusto ko maging multimillionaire pa rin kahit anong mangyari. Abala ako sa pagpepirma ng dokumento nang biglang bumukas ang pinto pagbaling ko. Naglakad ng isang damuho habang nakatingin sa akin na may ngisi sa labi. Napairap naman ako. Ang aga-aga meron na namang sisira ng buong araw ko. Hey dude, nakangisi nitong tawag sa akin. What are you doing here, Mateo? Diin kong tanong dito. Bumuntong hininga naman to bago umupo sa sofa at bahagyang sumandal. Pinasadya ko kasing lagyan ng sofa ang loob ng office ko. Kompleto rin to. May kwarto at kusina na gaya ng isang condominium. Dahil kapag marami akong ginagawa, dito ako nagpapalipas ng gabi para matapos ko lamang ang aking trabaho. Bilang isang CEO ng Airline Corporation, mahirap dahil marami kang dokumentong dapat basahin at pirmahan at be on time dahil ito din ang kailangan. Bakit bang sungit mo? Daig mo pang babae, sabi nito sa akin habang nagpikit-pikit pa. May balak yata tong matulog sa office ko. So, I'm asking you, Luxine, what are you doing here? Umalis ka na, wala akong oras para sa'yo. Inis kong ani sabay irap dito. Tumawa naman to sa akin kaya lang naman ako nandito. Para sabihin sa yung bukas ng birthday party ni Brian. He needs you. He needs us para doon. Sabi nito sa akin kaya bahagya ako napatingin dito. Nakalimutan ko palang birthday na isang damuho bukas. So anong balak mo mangyari yan? Tanong ko. Napanganga naman ito dahil doon syempre. Dadalo tayo dahil kaibigan niya tayo and kailangan niya rin tayo doon. Anito sa akin kaya pasimple din akong tumango. Okay, tipid kong sagot. Napabuntong hininga naman to pero pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Gusto kong dumalo dahil ayoko magtampo sa akin si Brian. Matampuhin pa naman yun pero sa ngayon kailangan kong tapusin lahat ng dapat kong gawin. Parang wala na akong gagawin bukas. Okay, aalis na ako dude. 8 ng gabi start ng party. Anito sa akin kaya tumango na lamang ako. Ingat ka Mateo. Baka makita ka na isang babae mo dyan. Barilin ka pa. Natatawang ani ko dito. Bahagya din itong tumigil at masama nitong tumingin sa akin. Gago ka Drake. Inis pa nitong sigaw bago bilis na umalis ng office ko. Napailing-iling na lamang ako. Napakababaero kasi. Kinabukasan abala ako sa pagsusot ng tuxedo dahil ang grande ang birthday party ni Brian. Kaya lahat ng dadalo dapat ay naka-proper attire. Agad kong sinuot ang mamahaling relo ko bago ko pasadahan ng buo kong katawan sa malaking mirror na nandito sa loob ng kwarto ko. Unti-unti ako napangisi na makitang almost perfect ng ayos ko. I have reddish lips, makapal na kilay na talagang makikita mong kasungitan na meron ako. Pointed nose and milky skin na talagang pangdayuhan. Mata ko medyo golden brown kapag natatamaan ng sikat ng araw. Kung di ko lang kilala ang sarili ko, pagkakamalan kong isa akong vampiro dahil sa mata ko. Yun kasing lahing meron ng pamilya ko eh. Alam ko marami ang Veles dito sa bansa, pero may iba-iba namang lahi ang bawat pamilya. Agad ako napatigil sa pagsusuot ng coat ko, nang biglang mag-ring ang telepono ko sa side table lamang, malapit sa master's bedroom ko. Agad ko tong nilapitan at tiningnan kung sino tumatawag. Hindi ko maiwasang mapairap dahil ang pangalan ni Mateo ang una nag-plaster sa screen ng cellphone. What? Luxine? Inis kong bunga dito. Drake, asan ka na? Nandito na kami, ikaw na lang kulang. Sabi nito. Dinig ko din ang tugtog sa kabilang banda. Napabuga naman ako ng hangin. Tinignan ko ang relo kong nasa bisig ko. Wala pa naman 8 bago mag-start ang party. Also dyang excited lang ang mga kaibigan ko dahil paniguradong maraming babae doon. On the way na. Don't worry Mateo, wala pa naman exact time. You're so very excited dude. Natatawa kong ani. Totoo naman eh. 7:30 pa lang naman masyado lang silang atat at napaagang punta nila. Drake, bilisan mo. Maraming babae dito. Kailangan natin maglabas din para hindi malapot. Sabi nito pero bulong nga lamang. Pero narinig ko naman. Diyan ka magaling. Babaero ka talaga Mateo. Magbagong buhay ka na habang maaga pa.
pangangaral ko dito habang hindi mawala-wala ang ngisi sa labi ko. Naglakad na ako palabas ng mansyon ko. Yumuyo ko pa ang katulong na nadadaanan ko, pero hindi ko sila pinagtuunan ng pansin, kundi ang nasa cellphone. Sir, aalis na po ba tayo? Tanong ng driver ko. Agad akong tumango at sumakay sa loob ng UAD RS7 2023. Na bagong labas pa lamang. Ako pa lang ang meron ito sa Pilipinas dahil 2023 pa ang labas ito sa buong mundo. Ikaw talaga, Drake. Kala mo naman walang babae, but you like girls. Asar din ito sa akin. Napailing-iling na lamang ako bago walang pakundangan na patayin ang tawag habang may sinasabi pa ito. I am not interested anymore on what he say dahil alam ko rin naman na babae ang bukang bibig niya. Knowing Mateo Locsin, dakilang babaero at mapanakit ng damdamin ng isang babae. Agad ako napatingin sa harap ng kotse nang bigla kaming tumigil ni Manong. Tsaka ko lang napagtantong nandito na pala kami. Hindi ko ba lang namalayan, si Sir, baba na po kayo. Susunduin ko po ba kayo mamaya? Talong sa akin ni Manong. Tumango ako dito bago bumaba ng kotse. Maraming tao sa loob, ganun din dito sa labas. Hindi ko maiwasang mainis dahil panay ang tingin sa akin ng mga babae. And I hate that. Kaya attention. Kung mga babae din naman na malandi ang pagtutuunan ko ng pansin. Is that Drake Veles? Bulong ng isang babae. Pero rinig na rinig ko naman. Hindi naging hadlang ang malakas sa tugtog na nanggagaling sa loob ng mansyon ng mga kison. Kung ganito katindi ang bulungan sa paligid. God, he is so gwapo talaga. Tiling sabi ng babae. Anakan mo ko, Drake. Ang gwapo siguro na magiging anak natin. Sigaw ng isang babae. Na para anakan ko. He is the famous multimillionaire, right? And the famous owner of the airline in the world. Bulong ng babae na makalakad ako sa peso nila. Yeah, he is the one. But marami nagsasabi na masungit daw siya. But for me, it's not because he is so gwapo. Nagtatalon pang ani ng babae. Kaya bagya akong tumingin sa pesto niya. Pinasadahan ko pa ito. Nang tingin, mula ulo hanggang paa. Tss, she's like a slut. Dahil para nagkulang sa tela ang suot nitong dress. Napailing na nga lang ako. Narinig ko pa itong nagmamalaki nang tinignan ako nito. Diretso akong pumasok sa loob ng mansyon nila. Brian, kung anong bulungan sa labas, ganun din naman dito sa loob. Pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin dahil sawang-sawa na ako. Sa bulungan nilang parang bubuyog lang. Hey man, sigaw ni Choi na makita akong papalapit sa peso nito. Agad akong umiling at agaran na umupo. May kanya-kanya silang kandong na babae. Agad akong kumuha ng wine na nasa gitnang table namin. This is enchant party, not club, Choi. Stop making out at baka makita ka ng mga reporter. I know bukas na bukas, you're the headline na naman. Inis kong sabi dito na agad naman itong tilulak ang babae. Ako ang pinakamatanda sa kanila. I'm 31 and Choi is 28. Mateo is 29 and Brian is 27. Kaya kung ako ang sinabi, ay sinusunod nila ako. Dahil na rin ito ang aming pinag-usapan. Apat kami magkakaibigan at pare-parehong bilyonaryo but I'm richest on all of them. Abala ako sa pagsimsim ng wine na hawak ko habang inilibot ang tingin sa buong paligid ng venue. Dito kasi sa loob ng mansyon ng Kisan ginanap ang birthday party ni Brian. Where's Brian? Tanong ko kila Mateo habang may katabing babae na napulot lang niya dyan sa tabi-tabi. Pati si Choi na kanina sinita ko ay may kasama na namang bagong babae. Panigurado bukas na bukas headline na to sa TV. Dahil kulang na lang mag-make love sila ng katabi nitong babae. Napailing-iling na lamang ako. I don't know. Kanina ko pa hindi nakikita yun eh. Bored nitong sabi sa akin. Napatango naman ako bago ko inikot-ikot ang wine na nasa baso ko pero agad ako napatingin sa gate na may biglang humintong sasakyan. Isa itong Ferrari. Doon ko nakita si Brian na bumaba habang may inalalayan nitong magandang babae. Akala ko aalis na agad ang kotse pero makalipas ang ilang minuto bumaba din ang isa pang babae. Napaawang pang labi ko tila tumibok ng malakas ang puso ko. May kung ano sa babaeng yon. She's pretty. I mean, she's like a goddess of Olympus na bumaba dito sa lupa. She's almost perfect kahit malayo ito sa amin. Makikita mo pa rin talaga na maganda ito. Maputi rin at may katamtamang tangkad. Ano bang mayroon sa akin? May sakit na ba ako? Habang pasimpleng hinahawakan ko ang bandang dibdib ko, madiin akong napapikit. Tsaka bumuga ng hangin. She's pretty, right Drake?
Ani Mateo sa akin habang nakatanaw sa babaeng nakasunod kila Brian at sa kasama nitong babae. Kilala ko ang kasama nito dahil isa itong international model na sikat din sa buong mundo. Ang hindi ko lang kilala ay ang kasama nitong babae na nakasunod sa kanila. Yeah, tipid na sagot ko. Hindi ko maiwasan ang pagigpit sa hawak kong basa ng wine. Alam kong bumabakat na sa kamay ko at tanda na mabasag pero wala akong pakialam. Ayokong tinitingnan nila ito dahil gusto ko ako lang. Dahil magmula na mapatingin ako dito, akin na siya. Wala akong alam kung tunog man mapag-angkin ako. Wala akong pakialam basta akin ang babaeng yon. Hey dude, ani sa amin ni Brian na makalapit to sa amin. Agara naman kami nagkatitigan nila Mateo at Choi bago ngumising tumingin kay Brian na nakabuntong hininga na. San ka galing? Madaing tanong ni Choi dito. Umiling naman si Brian. Sinundo ko lang sila. Sabi naman nito bago balingan ang dalawang babae na kasama niya. Nahihiyang umitid naman ang inalalahi ni Brian. Tapos sa isang babaeng napayuko lamang. Oh, come on baby, face me. Pwede mo ba kami ipakilala? Nakangising tanong ni Mateo dito. Tumingin ako ng masama. Huwag niyang sabihin tipo niya rin ang tipo ko. Babarilin ko talaga siya. Ah, oo nga pala. Nagkakamot itong sabi. Bago bumaling sa dalawang babae. This is Donna Medina. Turo niya sa inalalayan niya kanina. And this is Agatha Medina. They are siblings, ani Brian. Napangiti naman ako. Agatha, beautiful name, like her. Umangat naman ang tingin sa amin ni Agatha. Nakita ko nahihiya ito. Umangat naman ang gilid ng labi ko dahil bagay itong kumapit sa kapatid nito na hawak ni Brian nang mapadako ang tingin nito sa akin. Natatakot ka na sa akin, baby? Nasabi ko sa sarili. Nakaupo na kami ngayon dito sa table na para sa amin. Kasama namin sila Brian. Hindi ko magawang tumingin sa iba. Kung kay Agatha lang talaga nakapako ang tingin ko. She's very beautiful. Hindi ko kayang mawala ang tingin ko sa kanya. Agatha, here oh, drink this. Alok ni Donna sa kapatid habang tinapat ito ang isang baso ng wine sa harap ni Agatha. Kaya napatigil din ang pag-inom ko. Aba nakatingin sa kanya ng taimtim. Huwag niyang sabihin tatanggapin niya at iinumin. Agad tong umilingkit na pangiti ako. So hindi niya tinanggap. So ibig sabihin hindi siya umiinom? How innocent you are, baby. Sorry ate, hindi ako umiinom ng alak at ayoko ng lasa. Nahihiya nitong ani bago niya iurong ang alak na binibigay ng ate niya sa kanya. Ang ganda ng boses niya, parang isang musika ng sarap pakinggan. Paano ba kita mapapapayag na uminom, Agatha? You're already 19 years old pero wala ka pa ring experience sa pag-inom. May ines na sabi ng kanyang ate sa kanya. Nahihiya naman tong ngumiti bago dahan-dahan tumingin sa akin. Habang nilalaro ang dalawang daliri sa kamay. Naparunok pa ito na magtamang mata namin bago bumaba ang tingin ito sa aking labi. Kaya hindi ko maiwasan na pangisi dahil bahagya itong bumuga ng hangin habang hindi inihiwalay ang tingin doon. Huwag mo nang pilitin, Donna. Kung ayaw, ani ko dito habang nakatingin kay Agatha na nagulat dahil doon. Tumango naman si Donna bago tumingin kay Brian. Nakatabi ko. Tumango rin si Brian bago nagbuga ng hangin. Thank you. Bulong na sabi ni Agatha sa akin kaya napangisi naman ako. Oh my baby, say thank you to me. Na dapat ako magsabi ng ganon dahil hindi niya tinanggap ang alok ng kapatid niya. Siya kasi ang katabi ko kaya hindi maiwasan na magtamang balat namin na naghahatid ng libong kuryente sa buong katawan ko. Pati na rin ang ulo sa babae nagre-react na rin. Nabubuhay at tanda ng lumaban. Pero hindi pa itong araw at kaya ko naman maghintay kung tutuusin dahil malayong agwat namin dalawa. Basta siya lang ang babaeng papapasukin ko. Agad kaming napatingin sa stage nang magsalita ang MC. Good evening to the hall. Sa lahat ng bisita ni Mr. Brian Quezon. Enjoy lamang po kayo sa pagkain na nakanda dyan sa tapat ng ating stage. At maya-maya lang po abangan natin ang mahalaga at magandang speech ng ating birthday boy. Ani ng MC. Naging maingay ang buong paligid dahil sa lakas ng palakpak at sigawan. Napailing-iling na lamang ako. Agad akong uminom ng wine pero napatigil sa ere ang pag-angat ko sana ng baso na may humawak sa braso ko. Tama ng pag-inom. Baka hindi ka makapag-drive pag-uwi mo dahil sa kalasingan. Sabi sa akin ni Agatha habang nakatingin sa akin ng nakakunot ang noo. Napangisi naman ako bago ko piliting itaas ang baso na may lamang wine bago ko inumin lahat. Ang tigas ng ulo mo. Diin itong sabi. Bakit ganito na ito ngayon? Hindi ba't di naman ito masyado nagsasalita kanina at palaging ang nakayuko? Napatingin ako sa mga kasama namin na makitang busy rin sila sa kanila mga dalang babae.
Sila Brian at Donna wala dito dahil nasa loob sila ng mansyon dahil sa nalasing na kasi si Donna. Pero kanina pa namin hinihintay si Brian na bumalik. Hindi na to bumalik pa. Malay ko ba kung may yanig din nangyari ngayong lasing si Donna? Last lang naman ito eh. Nakangiting sabi pa nito. Sumimangot naman ito sa akin. Napangiti naman ako ng malapad. Last na daw pero nagpapakarga naman ng paribago. Bulong nito kaya natawa na ako. Hindi para sa akin to, para kay Mateo. Bulong ko pa sa kanyang tenga. Si Mateo nakangisi sa aming dalawa. Nagulat to at agad na lumayo sa akin at nahihiyang yumuko. That's my baby, so mahiyain. I feel dizzy habang hawak ang aking noo. Di ko na rin nagawang tumayo dahil kapag tatayo ako'y lalo lang akong nahihilo. Agad kong inangat ang tingin at ganoon na lamang pag-iling ko na makitang halos mag-make love na si Mateo at yung babae. Ano ba to mga kaibigan ko? Wala man lang pinipiling lugar. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang uminom. May pasabi-sabi ka pang last na gura ka pa rin ng gora. Inis na bulong sa akin ni Agatha na akala ko'y umalis na kanina. Umuwi na kasi si Donna. Inihatid ni Brian kanina. Pansin ko rin ang gusot at magulong bahok ni Donna na mahahalata mong may nangyari. Ewan ko rin kung ba't nagpaiwan si Agatha. Hey beautiful, akala ko ba umuwi ka na? Sabi ko rito habang yumakap na sa kanyang bewang. Alam mo ba, bakit dalawa ka? Pero isang katawan ka naman. Yung yakap ko, alien ka no? Natatawa kong tanong kay Agatha. Nakita ko tong napakunot ang noo. Hindi mo ba alam I have a twin? At alam mo rin bang multo na yon kung ganon? Kaya nakikita mo siya? Pananakot pa nito. Nanlaki ang mata ko dahil doon. So kung ganon, maganda pala yon. Ipakilala mo ako liligawan ko yon. Nakangiti kong ani kay Agatha. Nakita ko to napakunot ang noo. Gusto kong tumawa dahil nga gusto ko lang asarin siya. Kaya't sinabayan ko ng sinabi niya. Ang ganda niya kahit naaasar na. Ganon. Di sumama ka na dun sa hukay. Doon mo siya makikilala. Inis itong sabi sabay tulak sa akin. Kaya bahagya ako napalayo sa kanya. You look like a jealous girlfriend. Nakangisi kong sabi. Namulan naman to bago umirap. Akala ko ba mabait to dahil hindi siya nagsasalita kanina? Ako? Magsiselos? In your dreams? At saka I am not your girlfriend, Drake. Irap pa nitong sabi sa akin. Kaya natawa naman ako sabay iling. Sa kanya lang ako naging interesado. Sa kanya lang ako nakipag-usap ng matagal at nakipagbangayan. At siya lang yung nakaya kong pakisamahan at tarayan, irapan at iba pa. Kahit alam niyang hindi magandang ugaling meron ako kapag nasa industriya. Okay, sabi mo Bored kong sabi sa pakikipag-usap sa kanya. Nawala pati hilo ko, dala ng alak. Tumingin ako sa kanya nang dito nagsalita. Pero nagulat ako nang halikan ako nito sa aking labi. Her lips is very smooth at ang sarap, lasang grapes. Akala ko lasing ka. Yun pala naglalasing-lasingan ka lang pala, sabi nito. Sabay kagat sa aking ibabang labi. Masakit yon dahil sumadiin nitong kagat. Pero alam kong isa yung parusa na parang gusto kong nangyayari. Labis na niya ang pinakapaborito ko sa lahat at ang sarap ng grapes Dudes! Napatay na ako kay Brian na nandito na pala. Nakaupo na rin kami dito sa lamesa habang katabi ko si Agatha. Si Mateo naman tapos sa babae na naka-make love niya kanina and Soy, hindi ko alam kung saan nagpunta. Wala na akong pakialam doon, tigas ng ulo. Napaungol ako habang yumukyok sa table. Naramdaman ko rin ang paghawak ni Agatha sa aking coat. Dito ka na matulog, sa isang kwarto sa itaas, and Mateo sa guest room, and you Agatha? Si Agatha sasama sa akin. Ani ko habang nakikikok sa mesa. Di ko makita ang reaksyon ni Brian. Dahil di pa umaangat ang tingin ko dito. Okay, Agatha, come with you Drake, but please, wala kang gagawin na kahit anong dude. Malalagot ako sa atin yan. Baka wala akong make love ng 1 linggo. Sabi nito sa akin, kaya natawa naman ako. So tama nga napansin ko, tinala ko kanina. May ginawa sila bago niya inihatid si Donna. Ibang klase din tong si Brian Hindi na ako sumagot, pero agaran akong tumayo. Agad naman humawak sa akin si Agatha na makitang tutumba na ako. Careful po, bulong nito sa akin, kaya namangisi naman ako. So now, po na lang ang tawag sa akin, pero kanina Drake. Tumingin naman ako kay Brian na nakatingin din pala sa amin. Ngumisi ako dito pero umiling lamang to sa amin. Doon sa gold door ang room, Drake. Agatha, kaya mo ba? Hindi ka ba... Pinutol ni Agatha ang sasabihin ni Brian. Yes, kayang-kaya ko. And thank you Brian, happy birthday. Nakangiti nitong sabi. Tumango naman ang kaibigan ko bago kami naglakad.
Hindi na ako nagpaalam kay Mateo dahil tulog na rin naman ang loko. Bahala na lang si Brian dalhin si Mateo sa guest room. Total birthday naman niya ngayon. Agad naming narating sa kwarto at agad akong humiga. Naramdaman ko rin ang presensya ni Agatha sa tabi ko. Pwede bang tanggalin na natin yung coat mo dahil mainit? Nahihiya nitong tanong sa akin. Kaya't napatango naman ako. Tinanggal nitong coat ko at sapatos bago tumabi sa akin ang higa. Hindi ko na naramdaman pa ang iba dahil tulog ng aking diwa.